Okay, good evening everyone. Magandang gabi po. Kaya medyo may energy naman. Good evening. Yeah, thank you. My name is Jun Beco. I've been in the business of non-traditional for more than, I think for almost 20 years now. Sinusubukan ko kalimutan yung ibang years. And tonight, we're so excited because we're going to present an idea that we've been chasing for more than 10 years. And it might raise some eyebrows, baka tumaas ang konti kilay niyo. Pero it is something that we're proud na pwedeng mangyari at mangyayari na soon. And you're one of the lucky ones because hindi pa namin ito i-launch. Plano namin i-launch to by January. Meron na kaming schedule. Pina-finalize namin lahat ng bagay until the end of the year. And the reason why this is exciting because tinitingnan namin ito ng pag-asa ng maraming Pinoy, mga kababayan natin, here and abroad. And we think this kind of concept is something we can even bring to the world. Now, pag tinanong niyo ako lang ba nakaisip ito, I'm sure may mga ibang taong nakaisip ito. I always believe that nobody owns a monopoly of ideas. Walang isang tao na nagmamayari ng lahat ng idea. Minsan meron kang magandang idea, makikita nga lang may nag-execute ng iba. Or pwede mo ito yung naisip ko yun naunahan lang ako. Pwede talaga yun. That's why if you have an idea, napakahalaga mo talaga na dapat pinupurso niyo, lalo na kung paniniwala niyo ang idea na yun ay magbabago sa buong mundo. Pwede. Alam niyo ba na ang Pilipinas ang pinaka-poor na bansa sa pag-a-apply ng patent? Alam niyo ba yan? Tayo ang pinaka-mahina mag-apply ng patent. Pero I believe in the Filipino ingenuity at saka sa genius ng mga Pinoy. Yung Candy Crush, alam niyo na Pinoy ang develop nun, ano? Hindi niyo alam, pero Pinoy ang developer yan. Pero foreign company, nakikinabang foreigners. Pero mga Pinoy yung trabaho para sa kanila. Pero sa galing ng Pinoy, believe ako sa Pinoy. Kaya lang kailangan natin ma-encourage na kung may idea tayo, mag-apply tayo sa Intellectual Property Office. Nandiyan yan sa may McKinley Road, yung kanilang opisina. Kung meron kayong idea, i-patent nyo. Talaga po yun para sa patent tayo. Namumulela po tayo, 200 plus lang ang patent application natin this year. Yung ibang bansa, Japan, 4,000, 5,000, 8,000, 20,000, especially China sa Asia. So we encourage that. Bakit namin kini-encourage? Don't give up your dream. More than 10 years ago, I thought of an idea. Yung concept na to, lumabas sa isang article, November 2003, and then at that time, I'm the president of my company, as part owner, Portal Innovations Corporation. We were the first company to introduce universal prepaid loading. Yung gamit lang isang cellphone, maloload mo lahat. Of course, the technology then, hindi pa masyadong mature. Pero sinikap po namin mapaganda yan. And today, that brand, Load Extreme, is under another company na naging bahagi akong itayo kasama ng kapatid ko. At ngayon siya yung papatakbo ron because pinupurso ko na itong concept na ito na earning from everything you buy. Magandang idea ko ba? Kumita sa lahat ng bagay na binibili mo. O kaya put it differently, kumita sa lahat ng bagay na pinagkakagastusan mo. It's a different way of putting it, pero ang ganda niyan. And the introduction of the article states that it's not plastic, but it could eventually take the place of cash. Alam niyo ba na hindi lang ako nag-isip na magkaroon ng cashless society? Marami nang nauna. Merong smart money, merong GCash. Ako lang, medyo curious lang ako, no? Napag-isipan niyo ba dahilan bakit hindi successful ng Pinoy ma-convert into a cashless society? Punta kayo ng Singapore, punta kayo ng Malaysia, makikita niyo maraming tao gumagamit ng card. Malaysia, merong tap and go. Pupunta ka sa toll, tatap lang nila, pwede na. Todo meron tayo yan ngayon, di ba? Nangyayari ng unti-unti. Sino may mga tap and go experience ngayon nag-i-implement? E-Plus ng SM, may tap and go na sila. Pero hindi yung sa kotse, no? Sorry, alam mo, just off.
Meta and Go, merong Happy Class. Gumagamit sila ng anong technology ginagamit na? Natawag doon ay RFID or Near Field Communication. Yun ho yung card na may namang chip sa loob, may antenna na rin siya, ang nag-uusap yung reader at saka yung card. Hindi siya gumagamit ng internet communication para i-update yung data, yung card mismo at saka yung reader. Pangit lang doon, ang disadvantage doon, pag nawala yung card, para kang nawala ng wallet. Ano man ang laman mo? Hindi katulad ng isang back-end type of system, which means nasa server yung information. Mawala naman yung card mo, tawag ka sa customer service, mabablock na nila yan, hindi magagamit yung card mo. So, itong mga teknolohiya na to, maraming advantages, merong weakness. Noong time na inisip namin yung idea on how to earn from everything you buy, maraming challenges. Ang pinakamalaki, you guess it right, no? Technology. Kasi 10 years ago, wala pa masyadong mga technology like maybe there's mobile phone. Do you agree 10 years ago, mayroong mobile phone, right? Pero saan natin ginagamit ng mobile phone? Texting, calling. Meron na bang apps 10 years ago? Wala pang apps. Pero uso sino nagpauso ng apps? Apple. Unang-una, Apple. Doon siya nakilala and then sinundan ang lahat. Ngayon, ang daming application. Would you believe mayroong application na mas maraming application ngayon mura or libre? Alam niyo ba kung magkano ang pinakamahal na application? Nagtanong ba kayo kung naisip niyo ba, magkano ba yung pinakamahal na application? Pwedeng humula. Baka may naka-research na rin. $149. May mas mataas pa. Guess. Wala. May 149,000 sinabi siya, mataas yun. Pero nun, 500,000. Masyado na mataas yung 500,000. Meron akong nakita, kahit i-research na, the most expensive app is about $1,000. So mga 44,000 pesos yung equivalent sa atin. And you would be surprised pag binasa yung article, some of it walang saysay. Sabi nila, yung iba nagbayad na ng app na yan para lang pag-yabak na basta meron akong ganitong kamahal na app. Can you afford 44,000 app? Parang ganun lang yan. They just want to be distinct, kakaiba. Oh, the need to be recognized. No? And there's this app na magaling naman for review ng bar o kaya naman because VIP ka, you should be a high net worth individual to be using that particular app. And it's very expensive. Again, ladies and gentlemen, pinag-uusapan natin ang application and I think the reason why masaya kami today and excited kami share sa inyo yung concept na to is because meron ng technology ngayon to make this possible. Would you be interested to know paano tayo pwedeng kumita sa lahat ng bagay na binibili natin? Okay, that's why at this early, nagpapasalamat ako nagpunta kayo dito kasi beginning next year, pag ginawa niyo itong bagay na to, ano yan? Pag nagpagas ka, pag kumain ka sa quick serve restaurant, or nag-reload ka ng prepaid phone mo para tawagan yung mahal mo sa buhay, pag bumili ka ng medicine or health conscious ka, gusto mo ng wellness products to keep you healthy. Kapag ka nag-enjoy ka ng paborito mong beverage sa isang coffee shop, okay ba na idea yun? Imagine mo, bibili ka ng kape, tapos may kikitain ka o may babalik sa'yo. Of course, groceries. Shop for clothes. Now, imagine mo lahat ng bagay na ginagawa mo, meron na palang paraan para bumalik o pagkakitaan mo. Di ba magandang idea yun? Yung iba mga tao, anong gagawin nila para lang kumita? Merong iba, isasakripisyo yung pamilya, iiwan, pupunta na abroad, sasakri yung pamilya, para lang, anong gawin? Para lang kumita na pera. Itong idea na to, ang inspirasyon dito, yung pagiging mahirap. Hindi ko ginagawa ito sa mga previous presentation ko nung nakaraan. Pero hindi yung tatanong, produkto ako ng mahirap na buhay. And ito yung inspirasyon namin. That's why ang naging tanong ko nun, paano bang out of the ordinary I can make something extraordinary? What if I'm nobody, but how can you be somebody?
And the principle of leveraging in network marketing taught me a lot of lessons. And that is yung principle ng leveraging ang pinaka-paborito ko. Hindi ka kilala, pero pag nag-leverage ka sa mga kilalang pangalan, makikilala ka. Who would even say that after so many years, kahit hindi ka tapos ng kolehiyo, magkaroon ka na isang kumpanya na katulad ng Universal Loading Company ngayon, na kilala bilang pinaka-number 1 ngayon na Universal Loading Company. When I left the company and resigned, we were doing something like 220 million pesos a month in terms of revenue. And in the previous year, we did something like 1.8 billion pesos. Load pa lang po yun, ladies and gentlemen, load. Paano pa kung inisip mo pwedeng involve lahat ng bagay? At yun ang pag-uusapan natin ngayon. As a company, magtatanong kayo sa akin, when I started Universal Loading 10 years ago, I've been a network marketing professional. Meaning to say, yan ho naging ikinabubuhay ko for the last almost 20 years. Palibhasa, dahil sa hirap ng buhay, hindi ka nakatapos ng kolehiyo, kahit first year, kahit na university scholar ka pa dahil wala kang pang matrikula, pagka ikaw kakain ng pag-break ninyo, wala kang pagkain, so bibigyan ka ng either, libre ka ng classmate mo. I studied in UST, taking chemical engineering. But then I had to give up education because of poverty. And nasubukan ko maging messenger. Hindi kayo maniniwala, mukha akong singkit. Sasabihin yun ako tayo. Kasi alam ko pag mga singkit, inisip nyo may pera. Pero I did. Nagtrabaho ako sa professional staffer. Ewan ko kung alam nyo pa yung company nyo. John Clements. Okay. So, now you know. Naging messenger ako. At nagme-messenger ako, marami akong experience. Kasi mukha akong Chinese that time. Hanggang sa nakitim ako, hindi na ako mukhang Chinese. Nung itim na ako. Hindi ko na alam kung itsura ko. Pero every time makikita ko mga Chinese sila sa akin, ba't anong ginagawa ko? Nagpo-Korea ako. Nagdadala ako ng mails. And then, the rest is history. I learned my way. Natuto ako sa network marketing. Ang unang-unang tinanong ko sa sarili ko, paano na yung ginagawa ng network marketing companies na magbigay ng malalaking komisyon? Milyon-milyon. Paano sila nagbabago ng buhay? And then I joined a company. Ano yun eh, may way sa dulo. Isipin nyo na lang ang company. Dalawang company yun eh. Blank way. Dalawang way yun. And lahat ng klase ng produkto ginagawa ko namin, binibenta namin paminis ng banyo, supplement, kaldero. Alam nyo ba yun? Binibenta, nag-demo pa kami, nagluluto pa ako ng minuto. Meron kaming produkto, lulutuin mo ng hot cook, tapos lagay mo dun sa tawag namin thermocooker. Pagkatapos nun, maluluto na sa pagbukas mo, luto na yung kanin, luto na yung ulam. Yun ang trabaho namin. Sales for almost 20 years in the business. And sabi ko sa sarili ko, ang ganda nitong negosyo ito. Ordinaryo ako, but then again, kumikita ako ng maganda. You wouldn't believe that, hindi graduate, ang unang-unang cheque ko, 2,000 plus. That was 1994. Basta mga bandang 1997, nasa 500,000 pesos a month na kinikita. So, kung kayo nag-aaral ng time ngayon, tapos mamimit niya ako, anong isipin niyo? Pwede isipin niyo talagang mali yata nag-aaral ako ngayon. Pero hindi, gusto kong sabihin sa inyo may value ng education. And binavalue kayo until today. And yung mga susunod na generation dapat bilang value. As a company, naisip namin, maganda pala nakatulong ang network marketing. That's why I believe in the business. Totoo, maraming nasunog sa network marketing. Di din. Yung mga hindi kumita, yung mga pinakakuha ng upline nila, nabibigyan ng links. O sabihin nila, sumama ka lang sa grupo ko, ako na pahala sa link mo, sa grupo mo, nakikita ka na ng pera, magiging milyonaryo ko bukas, something like that. Maraming pangako, pero hindi natupad. So, naging mahalaga sa akin yung lesson na to, and gusto ko lang sabihin sa inyo, this is why I'm standing here. I represent an industry that I believe can really help ordinary people. And I changed my life, nabago namin yung buhay namin sa pamilya. At ngayon kami ng kapatid ko, siya nandun sa kabilang kumpanya bilang presidente ng company at ako nandito. And we're pursuing our dreams. At
maraming tao na tulungan dahil yung kumpanya na tinayo po namin. Totoo, marami naging milyonaryo eh. Isipin nyo sa kumpanya yon, meron ng almost 80 people na talagang kumita ng 1 million and above. Alam niyo yung pinakamalaki? Alam niyo yung pinakamalaki? Kumita ng 130 million sa loob ng almost 4 years. So, maniniwala ba kayo? Talagang totoo ang rags to riches story ng mga network marketing company. Ito pa. May isang kumpanya na tinayo ko na nagsisimula sa letter I noon. Hindi ko ingenious kasi ngayon matayo pa lang tayo sa January. Pero itong, yung pinakamalaking network marketing company ngayon, alam nyo na nasa letter A nagsisimula ang alam. Yung isa sa mga may-ari doon, yung magaling magsalita, yung tinatawag nilang Mr. Excitement, kumita siya, sabi niya sa video, kumita siya ng 12 million in a year dun sa negosyo na kami ho ang nag-provide ng technology. At yun ho yung kumpanya niya. And I'm telling you, marami na ho akong experience na yung ginawa kong sistema o programa, marami na yumaman. Kung tatanungin nyo, dapat automatic dahil ikaw gumawa, dapat mas mayaman ka sa ala, diba? Ganun ang isipin nyo. Hindi ko gano'n. Pwede talagang matutuwa ka lang na pag gumawa ka ng sistema, mas magiging mayaman pa sa sa'yo yung mga nagpa-participate sa program kaysa kung magiging owner ka ng isang kumpanya. But nevertheless, I'm happy because ang layo ng narating ng programa, pagsasamahan at sa mga natutunan namin sa industriya. And that's why I'm proud to tell you that because 41 years old na ako, kumbaga sa age, hindi ka na pwedeng magkamali. At kung may gagawin ka man na isang bagay, ito na yung huling bagay na gagawin mo. Do you agree? Darating ka sa point na gusto mo, ito na yung obra maestra gusto mong gawin kasi wala ka ng susunuging panahon. At gusto kong sabihin sa inyo na dinededicate ko yung lahat ng best that I have now, my experience in the industry, for this company. Now, ang purpose namin is very simple. Make life better by empowering consumers to earn from everyday purchases. Lofty, sounds like impossible, pero gusto kong tanongin kayo, talaga nga bang imposible na pwedeng kumita sa lahat ng bagay na pinagkakagastusan o binibili? Tingnan niyo mabuti, may tinatawag na distribution channel, right? At anong meron, willing ba ang kumpanya na manufacturer, gumawa ng produkto, na magbayad ng distribution cost? Are they paying advertising for the products? So, narinig niyo itong lesson na to at uulitin ko lang. Yun po yung pera na pupunta sa ganitong klase ng programa. Yung margin na binibigay nila para ma-distribute ang produkto at ma-promote yung produkto. So, advertising and distribution margin. That's why we're proud to, as a company, Ingenious Mobile is proud to introduce to you this Filipino brand. And it's called Paybox. Pinoy na Pinoy ho ito, pero ang dating parang westernized, diba? Paybox. Bakit kaya Paybox? And ang tagline namin dyan, life is rewarding. Ang Paybox, ito yung pinakamalapit na salita or brand. Malapit sa salita ng payback. Kasi sinabi mong payback, di ba? Ibig, ibalik. Hindi namin ginamit yung word na cashback. That's why we love paybacks. At may ibang kahulugan din yung paybacks eh. Tingnan yung mabuting salitang paybacks, dalawang word, di ba? Pay, box. Parang gusto mong sabihin, magbayad ka ng box. So, you pay in box and it pays you back. Yun ang meaning, no? That's why we chose Paybox. And Paybox is a rewards application and it is also a platform for individual and group purchases. Pero yung group purchases namin, ibang-iba dun sa alam yung group buying concept. Hindi ho to Groupon, hindi ho to Metro Deal, and so what else? Deal Grocer. We don't offer 70% off or 50% off sa mga produkto ng mga iba't ibang merchants. Ang ginagawa namin, bibigyan namin kayo ng